Pamingon aniya karon adunay dapit hadukol kanako ug ikaw magatindog sa ibabaw sa bato. O matabo nga samtang ang akong himaya moagi nga igabutan ko ikaw sa usa ka liki sa bato o pagatabunan ko ikaw sa akong kamot hangtod nga musaylo ako. O pagkakuhaon ko ang akong kamot, o ikaw magkakita sa akong likod, apan ang akong naong dili mo hikitaan. Amahan nga langiton, Dios nga labing balaan, pagbubuhat sa tanang butang, maingon man sa among mga kinabuhi. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, sa gahom sa balang Espiritu karong orasa, among giplastar ang among mga kaugalingon, ang among mga presensya, ang among mga hunahuna, ang among mga kasing-kasing, diha usab sa imong presensya. We will be attentive, Lord, ang mga belihan, ang among kinatibuk-an, we will receive from you this morning. Katsa kami, pagigsultihi kami, Lord, that we may experience, oh God, a special touch from you this morning. Speak to us through your word. Anoint your servant. Yes. I am nothing without you, Lord. Ikaw, maulamang gayon ang makapamuhat sa among taliwala. Amen. Bless each and everyone na naadinhi karon sa church. Ug tanan nga naminaw online, nagtan-aw online, naminaw sa among mga radio stations nga naka-hook up karon. Ikaw magapanalangin sa matag usa. Amen. Bless you, we praise you, we honor you. In your mighty name, Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Before kang lingkod, pwede niyo i-greet imong silingan diha. God bless you. Okay, smile. Bless you. Bless you. Hallelujah. Sa atong mga bisita, our VIPs, atong mga visitors, ato diya sa Pakpakan, atong mga bisita, thank you for coming to our church. You are very much welcome. Kaayo mo dinhi sa Faith Tabernacle Community Fellowship Tibungko. Welcome kaayo, and we hope naglapming na kamo mo balik and be connected to a leader. Amen. Praise God. Mga leaders, nakita ninyo itong mga bisita. Wa na'y dugay-dugay. Ato na silang duulon, ila-ilahon o i-connect. Everybody say connect. Youth fellowship na itong Sunday, ilahang gititilan o reconnect. Katong mga nag-disconnect, reconnect. Katong wa pa ma-connect, na i-connect. Amen? Hindi mong katapat pamutana if connected na ba siya? Connect na, right? Praise God. Are you connected? Amen. Praise the Lord. Announcement, importanting announcement alang sa itong mga buluhaton inigulana. Doon na tayo prayer and fasting karong pizza 8 hangtod tanawam sa nang schedule ha. August 8 to 10. August 8 to 10, 3 days prayer and fasting. But sa August 9, doon na tayo paghahimuon nga physical fellowship, no? Prayer and fasting nga moari dito diri sa church dinhi sa Tibungko. Karong 9 Pizza 9 from 9 o'clock hangtod 5 o'clock. So mag-break na punta 10 ba o 9 ang 9 lagi. Nga mag-break na puntaan na mga kaigsunan. 7 to 9 daily 8 to 10. 7 to 9 magsugod. Praise God. And then pagka August 15 to 16 alas 3 sa hapon magsugod hangtod sa gabi sa Pizza 16 ang ato ang divine appointment encounter EGR. So tanan nga mga participants, mga leaders ato nang i-ready para sa ato ang upcoming nga encounter karong August 15 and 16.
But dili naman itong mga wa pag yun makaila sa Ginoo o katong baguhan pa. Ako sa giawhag, gibitar, giawhag ang tanan mga dugay na nangalagad sa Ginoo, but kinahanglan mapakalayuhan pag-usap to reconnect, appeal magkaigsunan, hallelujah, sa maong encounter at least sa katapusang adlaw o bisan sa gabi nga bahin. So good ka after sa tuang mga topics we will have soaking and gihapon tay igniting sa Holy Spirit na time. So muna ang ito ang importante kaya nga announcement. Praise God sa atong buluhaton ining bulan sa August. Let's go to the Word. Aspasan nato. Ang title sa mensahe karon mga kaigsunan, because today is Family Sunday. Naata karon mga igsoon, kauban nato usab ang pipila sa ningari gikan sa Bunawan. Salamat sa pipila nga ningari gikan sa Bunawan. Kurang tugbok wa gyud maka-apil, no? Hopefully sa tuang Family Sunday Fellowship, Joint Fellowship, ang tanan natong mga daughter churches maka-join. So after aning a service, no, doon na tayo fellowship sa lunch unya. Praise God. So I hope nga nagbaon ta para maka-fellowship tas pagkaon. Title of today's message, palihog siya. Ipakita nato ang title. Everybody read. Gusto nato basa. Everybody go. Proximity with God. Proximity with God. Proximity means nearness in space, time, or relationship. Nearness in space, time, or relationship. In James chapter 4, verse 8, nagingon, come near to God, and He will come near to you. Amen. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sa binisaya, nagingon, duol ka mo sa Diyos, ug siya mo duol ka ninyo. Ugasi ang inyong mga kamot, mga magkasasala, o pahinlui ang inyong mga kasing-kasing, mga maduha-duhaon. Karong adlaw atong susihon, atong i-evaluate kung sa kita kaduol o layo o distansya sa atong Ginoo. We believe that this is a proximate time of His coming. Nagkaduol ang pagbalik sa Diyos. Ikaduhang kamatuoran, nagkamubo o nagkaduol ang imong kamatayon, nagkamubo ang kinabuhi. O nagamantay ta karon, paspas na kaayo ang pagtuyok sa orasan. Paspas na kaayo ang adlaw. Paspas kayo mahuman ang mga bulan ug tuig. Bago ra ta ka-celebrate og Christmas, niya karon sunod bulan, bare months na pod. Magpatugtog na santa ni Kuan, Jose Maritza. Nagpakita na sad si Jose Maritza. Nigimaw na sad si Jose Maritza. Grabe ang panahon nagkaduol na. So we are living in a proximate time, din mingon ta end time. And so this is a reminder nga niining mong kapanahunan, dili na dapat kita magapalayo sa Ginoo. Ni mong katapan, do not do distance from God. Do not keep distance. Kaya keep distance sa kuwan rana. Sa sakyanan rana. But sa Ginoo kinahanglan do not type proximity.
na imong katapan magpaduol pirmi sa Ginoo. Balikan nato ang atong teksto sa Exodus chapter 33 verse 18 to 23. Then Moses said, "Now show me your glory." Now, tanong mo na ako, ang kanang the proof that you are in proximity with God is imong makita ng glory sa Ginoo. Ang proof kuno na ikaw duol sa Dios, makakita ka sa himaya sa Ginoo. Amen. Hindi mo katapat ina nakakita ka na ba sa himaya sa Diyos? So, sa prayer ni Moses, "Show me your glory," is like sa pag-ampo nga, "Lord, ipaduol ko kanimo. Sa labing duol kanimo." Dunay kanta nga nagaingon, "Diha sa labing duol kanimo." Binisaya nga kanta, my favorite Bisaya kanta nga, "Diha sa labing duol kanimo." Miya dunay phrase diha nagingon, "Aron mabati ko kanunay ang imong gugma, aron masinati ko kanunay ang pagpanggap mo, aron anak kang ang pahit ning mga luha ko. Dala ko, Diyos, sa labing duol kanimo." Napaka-gandang awit. Nindot kaayo nga kanta. Kung imong namnamon ang mensahe ni ini, mga kaigsunan, imong gyud masinati ang pag-ako sa Diyos. Amen, amen. So this is the prayer of Moses. "Lord, show me your glory." Sama sa pagingon, "Lord, ipaduol ko sa labing duol kanimo. Dalha ko sa labing duol kanimo." Amen. Kung ginuming tuba, God, the Lord, answered Moses and said, "I will." Everybody say, "I will." I will. Tubag sa Ginoo, "Yes, I will." And then, dili tuldo, but dunay kama o dunay say promise. "I will, and I will cause all my goodness to pass in front of you." Amen. But tininduta ning mapaduol ka sa Ginoo. When you are in proximity with God, God will cause all good things to be in front of you. Pagpaka na to si Jesus. Dili lamang kay makakita ka sa himaya sa Ginoo. Sanihan mo paduol ka sa Diyos, ipakita sa Ginoo diha kanimo ang tanang mga maayong butang. Ipahitabo sa Ginoo, dalhon sa Ginoo, iyak-iyak sa Ginoo sa imong atubangan ang tanan nga kaayuhan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. The Lord said, "I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name." Di lang kay patagamtamon ka o hatagan kay agyagan ka sa tanang kaayuhan. Hallelujah! But iproklamar sa Ginoo ang iyang pangalan diha o pinaagi kanimo. God will use you to proclaim His name, to shout His fame. The Lord in your presence, I will proclaim my name, the Lord, the name of Jesus in your presence. Sa imong kinabuhi, sa imong presensya, sa imong presensya, bisan asa ka, o dunay mga tao nga makadikit nimo mawa pa nakaila sa Ginoo, they will come to know God because of you. Amen. Because of God's glory in your life. Amen. And I will have mercy on whom I will have mercy. Pinagi sa imong kinabuhi, God will show mercy to them. And I will have compassion on whom I will have compassion. Ang tanan nga
mopaduol sa Ginoo, ganahan ang Dios nga kaluy-an sila. Amen. Ganahan gid ang Ginoo nga tagan sila sa himay. Amen. Amen. Kaluy-an ug higugmaon. And in verse 20, yun siya ba? You cannot see my face. You cannot see my face. So, ang proximate position nato sa Ginoo, the very nearest, the nearest place is in the presence of God. Pero di nato makita ang iyang dagway face to face. Because of that great glory kay mga mortal pamanta. Namatay ta kung makikita ta sa iyang naong. And so, gialaw sa Ginoo, gitugutan sa Ginoo si Moses nga makakita sa iyang himaya, but not his face. Because Moses is still mortal. Dili pwede ang mga mortal na makakita no sa immortal. But there is a proximate place where we can see God. Dunay David di makakita ta sa Ginoo sa diha nga kita makigsuonan, hallelujah, muduol sa iyang presensya. The Bible says, worship the Lord in spirit and in truth. Amen. God is seeking true worshipers. They that worship Him in spirit and in truth. Buot pasabot, naata diri sa church, ning simba ka, dapat ang imong presensya, imo gyud ihatag fully diha sa presensya sa Ginoo. Yato ka simbahan because you want to feel the presence of God. Gusto kang makasinati sa presensya sa Ginoo. Gusto kang musimba sa Diyos. And so, samtang na ka din, hikalimti ang naganaa sa gawas. Kalimti ni mong pagkatawhanon. Kung pwede, hinahanglan na mo shift ka mga kaigsunan from mortality to spirituality. Amen. Na tungkol ni Ana, you will be able to see the glory of God. Amen. Kaya kung naagad rin sa church, present ka physically, apan wa ka mo shift mga kaigsunan sa imong pagtuo, hallelujah, by faith, nga ikaw makasinati sa iyahang presensya tungod kaya imong espirituhanong bahin wa man imo gi-activate. Pinagi sa pagtuo. So, posible nga nakakadiriron, natagaw imong una-una, ang imuha makaigsunan nga lawas na iniya, pero ang imong espiritu wala dire. Doon ako'y kanta nga gi-compose, when you inhabit the praises of your people, then I will not stop praising and worshiping your name. Ako nag-ibinisaya. Niya kung ang imong presensya, mao ang dapit na ako matagbaw, din akong presensya, akong ipabiling diha sa imong Itulak to. pakiguban. But pasabot, you are present-minded na naa sa simbahan o mupaduol sa Ginoo. Na imong katapat na desisyoning nga mupaduol sa Ginoo. Dool sa Ginoo. Sa labing dool, muna siya ang proximity. Sa labing dool, kung naapay mas dool, dito ka sa pinakadool. Si John o si James, ang ilang mama ning hangyo, Lord, pwede ba nga si Juan sa imong tuo, si Santiago sa imong wala? Naagyod left and right. Doon nakasabot ang Ginoo sa hangyo sa iyang inahan. Yeah? Yes, the Lord has no favoritism. He is not a respecter of man. Magganahan siya kung na ay mapaduol niya. Amen. Why? Favoritism ang Ginoo, pero naagay mapaburan ang Ginoo. Amen. No? Ug ang kasagaran nga napaburan
dikit kaayo. Amen, amen, amen. Ang mga politiko na may mga pinili. Lahi ka ng administrasyon, pagpuling bagong administrasyon, wa nang daang administrasyon, bago na sa. Mao bitaw nga para mapaguran, dunay kinaiyas Pilipino nga nagpunas mga politiko. Kana bitaw mura sila pispis. Sabot mo kung sa'y pispis. Kung unsay kulor, mausab sila. Sa panahon ni Ninoy, yellow. Pag-abot ni Duterte, pula. Nahimo sad silang pula. Unya kay si Bongbong abot ko sa kulor ani tingali blue ni o itong baka. Di ko sigurado kay sa una green o pula man. Nya kay nawa ang unity mabot ko sa kulor karon. Di masabtan. Tingali ito. Pwede. Ha? Pwede. So mga kongresista, mga senador, kung asa gani sila makapabor, unsa gani ang kulor, murag pis-pis ba? Kausap? Kausap ang kulor? Ha? Ang pis-pis, pag mo na sa kahoy, brown gani na yung digitan, brown na siya. Pagkatos dahon, green gani, green na siya. Doon na po gitawag sa Binisaya, kana bitang tao na bisag asa, pagkapaburto, gitawag nila ng balimbing. Yan kada delikado anak, kaya ang balimbing raman, nauto ng usa para maganahan ang usa. Delikado na ayaw mo anak. Pero diha sa Ginoo mga kaigsuonan, okay kayo ang Ginooanan. Mga tao, mudikit ni. Mga taong mulambing ni. Dili mga balimbing, apan mga lambing. Amen. Amen. Ganahan ang Ginoo. God has no favoritism, but He can give favor sa mga taong mupadul. Amen. Morning nindot din. Kaya yung Ginoo, kinsa kadtong muduol kanako, ako mupaduol niya. O sa dihang duol siya kanako, makita niya akong himaya. O sa dihang iyang makita niya akong himaya, ako siyang kaluyan. Ako siyang panalanginan. Ako siyang higugmaon. Iyan masinati. Hallelujah ang gusto natin dito siya. Amen, amen. Maray mo katapan ni ayaw yung palayo sa Ginoo. Palayo rin. Doon. Because there is a great danger of being in a distance with God. Example niya na Luke chapter 15, ang prodigal son nga palayo, wag yun siya malipay. Sultihan ka mo, paminaw pag-ayo, wala gayoy nalipay o nagtestimony ng palayo sa Ginoo na ayo ilang kinabuhi. Hibaw na taana. Kana siya mga kaigsuonan nga outcome, given outcome. Nahibaw na tandaan mo. Ako mo distansya, tas Ginoo mo palayo, tas sa Diyos, dili gyud maayo ang resulta. Right. Labi na o imong gibuhat ang dili mao magipabuhat sa Ginoo. Meaning, you are out, you're doing out of purpose. Dili purpose sa Ginoo ang imong gihimo. And you're doing makaigsunan the things na wala na ilalong sa katuyuan sa Diyos sa imong kinabuhi, you will become useless or misuse or abuse. Ano yung mahitabo? That's the outcome or the danger of being in a distance with God. Sa di mo talikod ka o palayo ka sa Ginoo, nagkaigsunan, delikado. Hindi mo katapat, delikado. Delikado rin. May lang mo kabalik. Karihas sa prodigal son na hinuklog, balik. Well, alam sa mga backslider, mintras wa pa ka namatay,
you can come back. Amen. Makabalik yung ka. Amen, amen, amen. Basta kayo mubalik ka. Praise God. Proximity with God. God is always there. Bisan inch or centimeter, wala mo talikod ang Ginoo. Wala mo biya ang Ginoo. Amen. Paminawan eh. Dili gayon ang Ginoo mo biya.